Hey guys, good morning. Welcome back to our channel, The Ethan Squad. My name is Eddie. So for today's video, may bagong dagdag na option sa e-travel. Maganda ba ito? Or mas lalong magpapagulo sa mga biyahero sa Pilipinas? Alamin natin. Details coming well. Alam ko nakakadismaya kapag may bago na namang update ang e-travel or kung may bago na naman silang pinalitan. Pero actually, yung bagong dagdag na option sa e-travel is maganda. So may mga options na kayo kabayan kung alin yung pipiliin nyo sa pagrehistro ng e-travel. So ipapakita ko sa inyo yung mga dagdag na options ng e-travel. At yung bagong mukha ng e-travel. Kasi dati kapag pumunta ka sa etravel.gov.ph, andun agad yung box ng login, ng password, at saka nung create account. Ngayon, kapag pumunta ka sa etravel.gov.ph, may bagong mukha. So ipapakita ko sa inyo yung bagong proseso or kung ano yung gagawin mo at kung ano yung mga options mo kapag nagrehistro ka sa e-travel. So kung noon, kung pupunta ka sa etravel.gov.ph, ito yung makikita mo. Andyan yung box ng login at password kung meron ka ng account sa e-travel. Andyan din yung create account kung wala ka pang e-travel. So, yung ginawa nila ngayon, kapag pumunta ka sa etravel.gov.ph, ito yung bago nyo makikita. Ayan ang laki-laki, e-travel is free. So, meron silang dinagdag. Dinagdag nilang e-travel registration sa isang app na tinatawag na eGovPH app. So, ito yung application na wini-work out ng Philippine government 9 months ago. Ang launching ata nito is sa June, na hindi lang e-travel ang andon, plano din nilang idagdag or i-integrate yung sa LTO, yung mga Philippine government services na kailangan mong kumuha ng pasaporte, yung mga ID, ganyan. Pwede mo na siyang gawin sa application na ito kasi gaya nga ng sabi nila, para maiwasan yung korupsyon sa Pilipinas or mahinto na yung korupsyon sa Pilipinas. So kapag nasa etravel.gov.ph ka, huwag kang kabahan kasi nawala na yung mga box. Tuturuan ko kayo kung paano gagamitin yung website. So, tandaan, yung website, gumagana pa rin yun ha. Hindi nila yun winala. Baka may magreklamo na naman na, naku, bakit na naman nagdagdag na naman sila or bakit naman nila mas lalong pinakomplicate yung e-travel registration. Okay na nga yung new version. Wala namang nagbago kabayan. Kaya ipapakita ko sa inyo. Andyan na kayo sa etravel.gov.ph. I-click nyo yung sign in dito sa may upper right hand side ng inyong monitor at lalabas na yung mga box. Ayan, yung login mo kung meron ka ng account sa eTravel, kung first time mong gumamit ng eTravel, andyan pa rin yung create account. So, pwede ka mag-create ng account. At yung nadagdag is yung sign in to eTravel with eGovPH application. So, may mga options ka na kabayan, pero technically, nung sinubukan ko siya, same pa rin yung proseso. Nag-download din ako ng eGovPH application. Downloadable siya sa Google Play sa mga Android user at meron din siya sa Play Store para sa mga iPhone user. So, depende yun sa inyo kung mag-website kayo or gagamit kayo ng app. Sa app, pwede kayong mag-login through your mobile number. Pwede din naman sa email. So, same pa rin. Kung meron ka ng account sa eTravel, mag-login ka lang, entering your email at yung password at andun pa rin. Mari-redirect ka pa rin dun sa page kung saan ka magsisimula at i-click mo yung new travel declaration kung ikaw ay mag-generate na ng QR code. So, wala talaga nagbago sa prosesong ito. May dinagdag lang sila na option para magrehistro ka sa eTravel. Doon naman sa mga curious kung ano ang itsura ng eGovPH application, ito po yun.
Ito po yung itsura niya. Dinownload ko siya sa Play Store para sa mga iPhone user. Ito yung itsura niya. Magka-create ka pa rin ng account, magsa-sign up ka pa rin for eGov.ph just like with other application kapag in-avail mo yon. Ito namang eGov.ph is libre to. Wala itong bayad kung ida-download nyo siya sa mga telepono ninyo. Same pa rin, magre-rehistro kayo. Kailangan may account kayo sa eGov.ph. Gaya ng pinakita ko kanina, pwede kayong mag-register through your mobile number or through your email. Same pa rin, magsisend sila ng one-time PIN para makapasok ka. Meron din silang face recognition sa application na ito. So, medyo techy-techy talaga tong application. Pero dun sa mga kababayan natin, walang problema when it comes to technology. Swak na swak to sa inyo kasi magagawa nyo ito through your smartphone. So, ganon, kapag nakalagin ka na sa eGov.ph, may account ka na, i-click mo lang yung e-travel kasi andyan yan sa homepage ng application na ito. At same pa rin, i-redirect ka. Automatic na nga pag naka-sign up ka na sa eGov.ph, yun at yun na din yung login information mo sa e-travel at pag andun ka na sa e-travel, yung new travel declaration na lang yung i-click mo para mag-register ka for QR code kapag ikaw ay pauwi ng Pilipinas. So, ito yung bagong option na dinagdag nila sa e-travel. Hindi na lang sa website, pwede kang mag-rehistro. Pwede mo na rin itong gawin sa eGov.ph application. So, dun sa mga nagtatanong, ano ba itong eGov.ph application? Ipapakita ko sa inyo ang isang video explaining bakit nila ginagawa ito, kailan ba to sisimulan, at ano-ano yung mga benefits na makukuha mo, not just as a traveler, pero dun sa mga kababayan nating may pinaprocess na mga papeles sa gobyerno, gaya ng mga driver's license, ng pasaporte. Kasi sa application na ito, mukhang ang Pilipinas talaga is going for digital route. So, lahat i-integrate nila sa application na ito at doon mo na lahat gagawin. Pwede ka din magbayad doon kung mag-a-avail ka or may paprocess ka na Philippine government services and stuff. At sabi nila, kaya nila ginawa ang application na ito para naman maiwasan yung corruption daw sa gobyerno. So, ito yung kahayag nila regarding eGov.ph application. The Philippines has launched the eGov Super App, which will serve as a one-stop shop for several government transactions. The app aims to offer convenience to all Filipinos by integrating government services into one online platform. The launch of the app coincides with the country's celebration of the National Information and Communications Technology Month. The month-long celebration aims to highlight the importance of digital transformation in different sectors. Among these transactions that can be done on the Super App include SIM registration, job applications, tourism information, healthcare information, and feedback. President Marcos also said that this should lessen the corruption in government agencies. Because when you do not have to talk to a person at all, for the entire process, wala kang kausap na tao, there's no discretion that's being exercised at any point. That way, it simplifies the process, especially for the citizen, and there is no discretion being exercised by anyone. Eh, kung di mo ako lagyan, hindi ko ipapaano ito, hindi ko iipiting ko ito. Yung mga ganun. O kausapin mo yung si ganto ganyan, siya mag-aayos, yung fixer niya. Wala na yan, mawawala na yan. And we owe that to the people. So, tandaan kabayan, ito ang additional option ninyo kapag ikaw ay nagrehistro sa e-travel. Yung website, gumagana pa rin ha, hindi nila winala. Baka may magreklamo na naman dyan na, bakit nila winala? Okay na yun yung newest version. Hindi naman nila tinanggal yun, as is andun pa rin. Pinakita ko sa inyo kung paano nyo i-access yung website. Yung additional option is pwede nyo na siyang gawin sa app. So, anytime pwede kang makapagrehistro kasi andyan na sa smartphone mo Advantage to sa may mga smartphones kasi dun mo siya dapat i-download. Pero dun sa mga walang smartphones, pwede din naman sa mga desktop, laptop, dun mag-work yung website. Yung original website ng etravel.gov.ph. So, huwag kayong mag-alala kabayan. Wala talagang
major na changes sa e-travel. May dinagdag lang sila na option para sa inyo na pwede kayong pumili. Nasa sa inyo yon kung gusto nyo magrehistro sa website or gusto nyo magrehistro sa app na eGovPH. So, depende yun sa inyo kung alin yung mas mabilis para sa inyo, alin yung mas convenient para sa inyo sa pagrehistro sa e-travel. Tandaan, ang e-travel is required pa rin sa lahat ng pasahero na papasok ng Pilipinas at required sa mga Philippine passport holders na paalis ng Pilipinas. So ito po ang ating latest travel updates. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay, tiwala at pagtangkilik sa aming channel, The Eton Squad. Maraming salamat din po sa inyong patuloy na suporta sa aming channel. Kung kayo man po ay may mga katanungan, maaari lang pong mag-comment sa video ito or pwede nyo po akong i-direct message sa aming Facebook page, same handle, The Eton Squad. Muli kabayan, ako'y nagpapasalamat at magkita-kita tayo sa ating susunod na travel update. Mag-ingat po kayo lagi, stay safe, stay healthy, and God bless everyone.